who do you look at around the league as you're studying and say, we're going to have to run through them? Celtics. No one in the West? Nah, I'm fine in the West. So ito na Game 4 ng Oklahoma City Thunder kontra Memphis Grizzlies mga kaibigan. Kung saan tuluyan ang pinagbakasyon ng OKC ang Grizz, winalis lang naman nila ang Memphis, hindi binigyan ng kahit isang panalo man lang sa series. Short-handed na humarap ang Grizzlies against Thunder sa Game 4, walang Morant, kaya tagumpay ang plano ng visiting team na tapusin na ang laban sa Game 4. Advance na sa West Semifinals ang OKC, hintay na lang sila sa mananalo sa series bakbakan ng Clippers versus Nuggets. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa OKC? Mag-comment lang po. Well, speaking of Los Angeles Clippers kontra Denver Nuggets, kung saan ginanap din po ang Game 4 nila. Grabe mainit at napakagandang bakbakan talaga ang nangyari sa Game 4 nila, parehong malakas ang magkabilang kupunan. First 2 quarters ay hawak ng visiting team na Denver Nuggets ang momentum ng laro, kontrolado nila ang game kung saan hawak-hawak po palagi ng Nuggets ang double-digit lead. Tungo sa third quarter ay napanatili ng Denver ang kanilang magandang nilaro. Kontrolado pa rin nila ang game, ngunit pagdating ng fourth quarter mga kaibigan ay talagang hindi pa tapos ang laban para sa Clippers, dahil ang double-digit na abanti ng Denver kanina ay napakadaling binura ng home team. Grabe si Kawhi Leonard takeover mode sa huling quarter, iba talaga siya, tahimik pero totoong mapanganib. Nagawa lang naman ng LA Clippers na habulin ang Nuggets at nakalamang pa nag-choke malala ang Denver mga kaibigan. Mainit si Norman Powell sa threes, hype na buong fans ng arena. Nangangamoy comeback na, pero hindi mo nga aakalain ang mangyayari sa huling 8 segundo na lang sa game clock. Nasa kamay ni Jokic ang bola at tumira siya sa threes, nagmintes pero may footback dunk po ni Aaron Gordon. Very close mga kaibigan, yan po ang nagpanalo sa Nuggets. Grabe, what a wild ending para sa game na ito. Samantala dito na tayo sa Game 3 ng Warriors kontra Houston Rockets. Tabla po ang series na ito, this time sa home court naman ng Golden State Warriors ginanap ang nasabing salpukan. Parehong malakas din ang magkabilang kupunan na ito, pabor sa visiting team ang game kasi hindi nakapaglaro si Jimmy Butler. So kinakailangang maging agresibo ang lahat, dublihin ang kayod para manalo kahit wala si Butler sa kanila. So sa first quarter po mga kaibigan ay kitang na-control agad ng Houston ang laban, masasabing mahirap talaga kapag walang Jimmy sa Dubs. Nagtapos ang Warriors sa first quarter na may mababang puntos lang, 18 points lang po ang naitala ng buong Warriors sa pagtatapos ng first quarter. Sa maagang umpisa ng second quarter ay hawak pa rin ng Rockets ang momentum sa laro. Ngunit late minutes para isara ang first half ay gumawa ng matinding run ang gold-blooded, lead by the greatest shooter Stephen Curry. Grabe si Curry, iba talaga, tinatawanan lang ang Houston Rockets kahit walang katabing Jimmy Butler. Dahilan para baba na lang sa 3 points ang hinahabol ng Dubs. Tungo sa third quarter ng game ay tuloy ang pag-iinit ng GOAT shooter, napakainit ni Steph, mainit pa sa kumukulong tubig pangkape sa umaga. Hindi pa rin kayang pigilan ng Houston ang 2-time MVP, sasakit ng sasakit palagi ulo ni Ime Udoka kay Curry. Dahil sa paghalimaw ni Steph ay naibaliktad nila ang laban, sila naman ang may hawak ng lamang. Fourth quarter lupit ng 2-man game ni Steph at GP2 para silyohan ang panalo. So panalo po ang Warriors, 2-1 na po ang serye, no Jimmy, no problem lang pala para sa GSW. Teamwork, matinding ball movement ang kailangan, isiguro ang bawat tira na pakakawalan para manalo. Sa mga nagsasabing Rockets in 5, hangin na lang ang storya nila ngayong Warriors ang unang nakakuha ng pangalawang panalo sa series. Mautak talaga si Kerr, gumawa ng adjustment sa playoffs na kahit walang Jimmy sa kanila ay nagawa pa rin nilang manalo laban sa healthy lineup ng Rockets na sinasabi nilang napakalakas nga daw.